Magandang gabi, Sir Joko. Ako nga pala si Sheila. Nito lamang Marso ay nag-birthday ang aming uncle na si Kandong. Kung kaya naisipan namin siya na sorpresahin sa bahay nila sa Pange, Laguna. Napakaganda ng lugar na yon dahil nasa likod lamang sila ng bundok ng Sierra Madre. Naging masaya ang maghapon namin na nagkukwentuhan at kumain kami pagkatapos. Noong araw na yon ay napagkasunduan naming lahat na maligo sa isang ilog na malapit lamang kina Uncle Kandong. Napakaganda ng ilog at napakalamig ng tubig, Sir Joko. Nung kinagabihan ay sinimulan na namin ang pagtagay. Kasama sa inuman namin ang aming Uncle Kandong, kapatid, manugang, mga pinsan at mga pamangkin ko. Wala namang kakaiba nung umpisa. Maingay at nagtatawanan lamang kami habang nagiinuman. Alas 10 na ng gabi nang pinatulog ko ang aking mga anak sa second floor ng bahay ni na Uncle. Pagbaba ko ay inabutan kong kumakain na ang aking pinsan na si Bubay at ng anak niyang si Stacy sa open kitchen sa likod ng bahay. Sa unahan naman nila ay naantun rin nakapwesto at nag-iinuman ang kapatid kong si Kombong at asawa ng pinsan namin na si Boss Leo alias Toto, kasama ang isa naming tito. Isang mahabang portable na lamesa ang nasa open kitchen. Nakapwesto sa bandang gitna ang mag-inang si Bubay at Stacy. Sa dulo naman ng mesa ay nandun ang malaking rice cooker. At dahil kainan na nga, ay kumuha na ako ng plato ko at nagsandok ng kanin. Pagkatapos ay umupo ako sa tapat ng mag-ina. At habang sinusulat ko ito, Sir Joko, ay bigla na lamang tumunog ang pianong di baterya na laruan ng anak kong natutulog sa tabi ko. At mabalik tayo sa kwento. Pagkaupo ko, ay sabay turo ng pinsan kong si Bubay sa hamonado na naka-tupperware sa kabilang gilid ng mahabang lamesa. Tumayo ako at inabot ko ito sa kanya. Binuksan ko at sumandok. Nang akmang ilalagay ko na ang sinandok kong ulam sa plato ko, ay nagulat na lamang ako dahil wala na sa harapan ko ang platong sinandokan ko ng kanin. Bubay, nasaan yung plato ko? Paglingon namin ay mga isang dipa na ang layo sa akin ng plato ko. Nasa gilid na ito ng lamesa kung nasaan ang rice cooker. Kinuha ko ang plato ko ng punong-puno ng pagtataka. Di ba nilagay ko dito yung plato ko? Bakit napunta doon? Nakita mo di ba nilagay ko dito? Oo, te. Bakit ko naman nilalagay doon yung plato ko? Dito ako sa harapan yung umupo, di ba? Takang-taka pa rin ako dahil sigurado ako na bitbit ko ang platong babasagin sa harapan ko nung umupo ako sa harap ng pinsan ko. Pareho kaming natatawa habang kinikilabutan na. Tinanong naman ni Bubay ang anak niyang si Stacy na sinasabi nilang bukas ang third eye dahil madalas nilang nakikitang may kinakausap o may imaginary friend ito. Istay, anong nangyari doon sa plato? Binalik po doon eh. Hanggang sa mga oras na ito ay kinikilabutan ako sa naranasan kong yon.
dahil yun ang unang beses na may kakatuwang nangyari sa akin na ganun katindi. Hindi na namin na-enjoy ng pinsang kong si Bubay ang masasarap na pagkain sa harap namin. Halos mag-unahan na kami sa pag-ubos ng pagkain namin. Pagkatapos namin kumain, ay dali-dali kaming naghugas ng mga pinggan. Biniro pa namin ang mga kuya naming nagiinuman na kumain na sila at bahala na sila doon. Habang takot na takot kaming tumatakbo ni Bubay at anak nitong si Stacy paakyat sa second floor ng bahay ni Uncle. Nung makaakyat na kami, ay kwento namin sa aming Uncle Gandong at Tita Marie ang nangyari. Ngunit sabi nila, ay imahinasyon lamang daw namin ito. Agad naman nilang binawi kinabukasan at sinabi lang daw nila yun para wag na kami matakot. Hinayaan na lamang namin ni Bubay ang karanasan naming yun at naghanda na lamang para matulog. Isang oras ang nakalipas at umakyat naman sina Kombong at Boss Leo noon. Noon ay nagkwento naman si Kombong na habang nagiinuman daw sila ay parang namalikmata daw siya at may nakita siyang matandang babae sa lamesa kung saan kami kumain. Kung kaya hindi na rin pala sila nagtagal sa baba at umakyat na rin sila. Doon naman nagkwento ang pinsan namin na si Punks na anak ni Uncle Gandong. Nasa lugar daw na yon, sa buong compound ay marami raw umano ang nagpaparamdam. Ang bahay na tinutulugan namin ay ang bahay kung saan natutulog si Punks kapag naiiwan siyang mag-isa doon dahil sina Uncle at kanyang mag-ina ay sa Tarlac talaga nakatira kung saan naroon ang malaking bahay at kalupaan nila. Sa dalawang palapag ng bahay na yon ay mag-isa lamang siya sa normal na mga araw. Sa mismong palapag umano ng bahay kung saan siya nakahiga paggabi ay may batang nagpaparamdam at naglalaro lamang. Siya mismo ang nakakaranas ng mga pagpaparamdam ng bata. Kaya ang pampatulog niya sa gabi ay musika galing sa kanyang radyo. Kapansin-pansin din na may mga portable radio sa halos lahat ng sulok ng bahay. Maging sa open kitchen kung saan may nagparamdam sa akin at may nakitang matandang babae si Kuya Kombong ay may radyo din doon. Hindi lamang daw bata at matandang babae ang nagpaparamdam sa compound na yon. Ayon kay Punks ay meron pang babaeng nakaputi na nakikitang naglalakad sa compound kapag 10 oras na ng gabi. Meron ding swing na pambata na minsan ang nakita ni Punks na nagsiswing mag-isa 3:00 ng madaling araw pagsilip niya sa bintana. Isa pa sa mga nakakakilabot na kwento ni Punks ay minsan daw na naglalaro sila ng ML at inabot sila ng madaling araw
ay meron silang narinig na kadena. At inakala nila na yung aso ay nabigti sa kadena kung kaya agad silang bumaba. Pagbaba nila ay nakaupo lamang ang aso at tahimik na nakatingin sa kawalan. Ipinagtataka nila kung bakit gising pa ang aso at nakaupo lamang ng ganong oras na tila ba may tinitingnan nito. Dali-dali naman silang bumalik sa itaas para ituloy ang paglalaro. Pag-akyat nila ay narinig na naman nila ang ingay ng kadena. Mas malakas na ang tunog nito at para bang may hinihila ito. Noong mga oras na yon ay hindi na sila naglakas ng loob na bumaba kahit magkailang ulit pa nila itong narinig. Ayon kay Punks, isa sa mga kaibigan niyang may third eye, ang napakaraming karanasang paranormal tuwing dumadayo ito sa compound na yon. Nakikita niya mismo kung paano hawakan ng mga nilalang ang mga tenga, batok, buhok at ulo ng mga kaibigan niya tuwing naghiinuman sila. Ngunit ikinukwento na lamang niya ito pagkatapos nila mag-inuman. Hindi ko alam kung may kinalaman sa tubig ang mga paranormal na elementong nasa compound na yon. Ang compound ay dating parte ng ilog ayon sa pagkakaalala ko sa kwento sa akin. Hindi mismong ilog, pero parang daloy din ng tubig na galing sa ilog ang tubig na dumadaloy sa mga kanal ng compound na yon. Parang maliit na mga kanal, pero tubig ilog ang dumadaloy. Pero kahit maraming katatakutan sa compound na yon, ay napakaganda pa rin ng lugar. Lalo na't paggising mo, ang bundok ng Sierra Madre ang bubungad sa'yo. Ako nga pala si Ana, Sir Joko. At eto ang simula ng aking kwento. Minana ng aking ama ang aming bahay sa Lopez, Quezon mula sa kanyang mga magulang. At dito na rin kami ipinanganak at nagkaisip. Nung kaming magkakapatid ay nasa high school na, ay nagdesisyon ng aming mga magulang na manirahan na lamang sa Maynila. At iwan namin ang aming tahanan sa Lopez, Quezon. Iniwan nga namin ang lugar na yon, ngunit hindi naman namin maiwan ang mga alaala ng mga nakakakilabot naming karanasan mula sa aming dating bahay. Dahil bawat isa sa amin ay merong kakatuwang karanasan sa bahay na yon. Noong ako ay nagkaisip na nga, Sir Joko, ay ikinukwento ng aking nanay ang mga kakaiba kong ginagawa noon nung ako ay bata pa. Madalas daw nila ako makita sa kusina na may kinakausap at kalaro. At dahil doon, inisip lang nila ito na dala lamang ito ng aking malikot na imahinasyon, kaya sinasantabi lamang nila ito. Isang pangyayari ang nagtulak sa aking mga magulang para dalhin ako sa magtatawas. Isang gabi habang lahat kami ay nasa hapagkainan, ay bigla na lamang daw lumingon ako sa sofa at sabay-ayan na kumain sa hindi nakikitang nilalang. Nagkatinginan ang aking mga magulang at kapatid, sabay tanong sa akin kung sino daw ang aking inaaya. Sumagot naman akong, Ayun o, yung lalaki walang ulo.
At sa pangyayaring ang yun, ay di nagdalawang isip ang aking mga magulang na dalhin ako sa magtatawas. At sinabi umano sa kanila ng magtatawas na maraming nakikipaglaro sa akin na elemento. Partikular na ang mga duwende at multo. At nung minsan naman ang aking kapatid na babae ay bumangon ng madaling araw upang uminom ng tubig, ay nadatnan niya sa kusina ang aming bunsong lalaki. At dahil naalimpungatan pa nga, ay nagpaabot ito ng tubig dito. Agad naman daw itong nagbigay ng isang basong tubig sa kanya. At pagkakuha niya ng baso ng tubig, ay nagpaalam na siya at tumalikod, sabay naglakad. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, ay parang may nagtutulak sa kanya. Nabuksan ang pinto ng kwarto ng aming bunsong kapatid. Naglakad siya papuntang kwarto ng aming kapatid at unti-unti niya itong binuksan. Pagbukas niya ng pinto, ay nanlaki ang kanyang mata sa gulat. Dahil nandoon nakahiga at tulog na tulog ang aming bunso. Sa takot ay hindi na niyang nagawang balikan pa sa kusina at kumaripas na lamang ito ng kanyang takbo pabalik sa kanyang kwarto. Maging ang mga bisita namin na mayroong sixth sense na tinatawag o third eye ay hindi nakaligtas sa mga pagpaparamdam sa dating bahay namin. Minsang sinama ng aking bunsong kapatid ang kanyang kaibigan sa aming dating bahay. Nung paakyat pa lang sila at paakyat sila ng spiral na hagdan sa terrace nang bigla na lang tumigil at hindi makatuloy sa pag-akyat ang kanyang kaibigan. Nanigas na lamang ito bigla at sa dulo ng hagdan nakatingin. Kaya pala bigla na lamang siyang natulala at napatigil ay meron siyang nakitang babaeng nakaitim at nakaupo sa sahig at nakayuko ang ulo nito. Hindi niya ito ikinwento sa aking kapatid hanggat hindi siya nakakalabas ng bahay sapagkat alam niyang siya lamang ang nakakakita dito. Napakarami at iba't iba pang kwento at pagpapakita ng mga elemento sa bahay na yon, na tila ba may portal o isa itong portal kung saan nakakalabas-pasok ang iba't ibang elemento. At ang pinakahulingang kwento, Sir Joko, na aking naranasan sa aming dating bahay ay 9 na taon na ang nakakaraan nang muli akong magbakasyon mula sa Maynila. Mula sa nakakapagod na 5 oras na biyahe, ay nahiga ako sa aming kama pagdating ko sa bahay. Dagli kong ipinikit ang aking mga mata at agad akong nakaramdam ng pamamanhid. Nung mga oras na yun ay nasabi ko sa sarili kong pinapangungot ako dahil hindi ko maikilos ang aking katawan. Ibinaling ko ang aking paningin sa aking kanan. At grabe ang naramdaman kong kilabot nang makita ko sa gilid ng aking kama ang isang lalaking nakatayo, nakamaong na pantalon at nakaasul na polo shirt. Duguan ito at wala itong ulo. Dahan-dahan itong ibinaling ang katawan paharap sa akin at unti-unting inilapit ang kanyang katawan ng tila payuko sa akin. Sa sobrang takot na aking naramdaman ay nagsisigaw ako at ipinikit ko ang aking mga mata.
At nagising ako nakatabi na ang aking ina. Narinig niya daw ang aking pag-ungol at agad niya akong pinuntahan. Sa nangyaring yun, Sir Joko, ay naalala ko ang sinasabi sa akin ng aking ina na mga kaibigan ko nung ako ay maliit pa. Tila ang duguan at walang ulo na lalaki na inaaya ko sa pagkainan ay nagpakita sa aking muli upang ako ay i-welcome sa bahay. I-welcome sa nakakapangilabot na paraan. At yun na nga, Sir Joko, ang aking huling balik sa aming dating bahay sa Lopez, Quezon. Gusto ko rin makitang muli ang lugar na kinalakihan ko, ngunit kapag naiisip ko ang mga nakakapangilabot kong karanasan, ay bigla na lang nagbabago ang isip ko nang dahil sa takot.